Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwartawab, Abaya Hawa. Kal halal, Abaya Hawa alhayam. Bahasa Masyayak Hawasay. Bahasa Mraw Kakadas. Kwam Yasharala Elda Oper Marlika Philippines. Tawada Abaya Hawa. Yaman. Okay. Bago tayo magsimula dito, ay batiin natin ang ating mga kapwa Hebro Remnant Israelite nga nandito sa bansang Pilipinas, una sa Digos, Davao del Sur, kay Pastor Jonard Ban Yasharala, Pasag. Kumusta kayo mga taga Digos, mga Remnant Hebro Israelite, at doon sa Caloocan, sa ating Mother Assembly, sa aking anak na Bishop Boy Alima Dasikan. Dalawa kaming boy kasi hindi kami mga girl. Sa isang daughter assembly sa Santa Maria, Bulacan. At sa RD, si Pastor Nel, nagbukas siya doon sa RD, sa Prayer Mountain. Ay Saturday siya, mamayang hapon, ang kanyang worship. Pastor Nel Malabayabas. At kay Pastor Ricky de los Santos, kabilang side, boundary ng Malabon. At sa Ahoy, Iloilo, ay kay Pastora Meldy Masohol. Kaibigan yan sa pamangking kong punong dato nga si Kate. Ngayon, ay sa Liangan East, kay Pastora Corazon Castillo sa may Lanao del Norte. Last week, nandyan ako sa Pagadian. Hindi ako nakadiretso sa inyo kasi gahol ang oras. So, nasa Pagadian ako last week. Hindi ako nakapasyal sa kanila. At doon naman sa CI, sa Bato CI, Sambuanga Sibugay, kay Pastor Jerry Mayagma, hindi na ako nakapasyal doon. Pero makabalik pa rin ako sa Pagadian. Hindi ko lang masabi kung anong buwan, anong araw, anong taon. So, gahol masyado. So, dahil busy kami sa pag-isikaso sa lupa ng aking papa. So, walang time. So, at least nakita ko uli, within 30 years, nakabalik ko sa Pagadian sa aking lugar na kinagisna. Nakita ko ang mga lugar. So, purihin si Abaya Hawa. Bahasa Masyayak Hawasay. Diretso tayo. Ang topic natin, the first book of Enoch chapter 91 and 92 will be our study. Dalawang chapter lang. Ang unang aklat ni Enoch sa wikang Tagalog, kabanata 91 at 92 ang ating pag-aaralan. Okay, hanggang 105 lang to. Ngayon, simula tayo, basa. Ang unang aklat ni Enoch, kabanata 91, verse 1 to 19. At ngayon, anak kong Matusalem, tawagin mo ang lahat ng iyong mga kapatid at tipunin mo sila lahat ng mga anak ng iyong ina, sapagkat ang salita ay tumatawag sa akin at ang Espiritu ay ibinubuhos sa akin para maipakita ko sa inyo ang lahat ng mangyayari sa inyo magpakailanman. At doon naparoon kay Matusalem at ipinatawag ang lahat niyang mga kapatid at pinisan ang kaniyang mga kamag-anak. At siya ay nangusap sa lahat ng mga anak at nagsabi, pakinggan ninyo, kayong mga anak ni Enoch, ang lahat ng salita ng inyong ama, at makinig ng wasto sa tinig ng aking bibig, sapagkat ipinamamani ko sa inyo at sinasabi ko sa inyo, mahalin at ibigin ninyo
ninyo ang katuwiran at lakaran ninyo ito. Si Enoch, na-rapture yan. Ngayon, pinabalik siya ni Abba Yahweh sa lupa sa loob ng 1 taon para kausapin niya ang mga anak niya at yung mga tao nga nasa lupa. Pagbalik niya, nagdala siya ng aklat na 366 books, including the Bible yan. 366 books. Eh ano na ang Bible ngayon? 66 books. O wala. Wala pas kalate. 366 books. Nasaan ang 300? Kung 66 lang ang ano. So, yun. Ito yung sinabi ni Enoch, mga anak ko, tawagin mo lahat ng mga kapatid mo na anak na yung nanay, si Edna yung asawa ni Enoch. At makinig kayo ng mabuti kasi mayroong nakatingin ng kinig pero yung mind yan, absent-minded. Nasa Amerika, sa Australia ang isip. Pero nagsalita yung ano, wala. Pagkatapos tanungin mo, walang alam. Pero nakaharap yun, nakinig yun. Kasi ang isip wala sa dito, nasa ibang lugar. So lahat ba nandito? Muntalban ba ang iniisip nyo? O baka nasa Amerika, sa Australia, sa England, sa ano? Okay, tuloy tayo. Basa. At huwag kayong lumapit sa katuwiran na may dalawang puso. At huwag kayong makisama sa mga may dalawang puso, kundi lumakad sa katuwiran na may isang salita, mga anak ko. At ito ay gagabay sa inyo sa mabubuting landas. At ang katuwiran ay magiging inyong kasama. Sapagkat alam ko na ang karahasan ay lumaganap sa lupa. At isang malaking parusa ang isagawa sa lupa. At ang lahat ng kalikuan ay magwawakas. Oo, ito ay mahihiwalay sa mga ugat nito. At ang buong istruktura nito ay mawawasak. At ang kalikuan ay muling magwawakas sa lupa. At lahat ng mga gawa ng kasamaan at ng karahasan at paglabag ay mananaig sa dalawang antas. So ito yung pinaka-diin na pangangaral ni Enoch sa kanyang mga anak. Sabi niya, at huwag kayong lumapit sa katuwiran na may dalawang puso. May katuwiran din, kailan dalawang puso. At huwag kayong makisama sa mga may dalawang puso, kundi lumakad sa katuwiran na may isang salita, mga anak ko. Kasi kung dalawang salita ka, dalawang puso mo. Kailangan ang tao may isang salita lang. Pag sinabi, panindigan niya yan. Huwag pa bago-bago. Kasi pag magbabago yan, may iba namang plano mo na yung sinabi mo, babawiin mo, ang kalabasan sa'yo, dalawang puso, mayroon ka. You have a two heart. Sabi niya, huwag kayong sumasama sa taong dalawang puso. Na itong sinasabi, sige, I love you to. Iniibig na kita. Kasintahan na niya. May nagligaw, yes, I love you to. Aba, dalawang puso. Sabi niya, oo, 20 pesos ang kilo, bigas. Pag sabi, hindi, 60 pala. Aba, dalawang puso. Wala, huwag kayong makisama yung klaseng tao. Mambubudol yan. Walang katinuan. Walang isang salita, pabago-bago. Once na mangako ka na gano'n, tuparin mo yon. Binitawan mo eh. That's why huwag kang basta-bastang mangako na hindi ka sure. Pag once mangako ka sa anak mo, tuparin mo yon. Anak, pag makatanggap kong pera, bilihan kita ng sapatos, mga damit. Pag tanggap sa pera, hindi ka, nagbagong isip mo. Agagalit ng anak mo. Mama talaga, dalawang puso. Pabago-bagong salita. Nasaan ang pangako mo? Napako. So wala na. Sira ka na sa anak mo. Sa ibang tao, sira ka na. Wala kang panindigan. Yun ang ibig tukuyin ni Enoch. Sinabi niya sa mga anak niya na huwag kayong sasama sa mga taong may dalawang puso o na walang panindigan sa mga sinasabi.
Tama, mali. Sinong mali? Yung may dalawang puso. Okay. Okay, tuloy tayo. Ayan. Tingnan mo ang puso. Ito ang totoong puso. Huwag kayong gagamit ng puso na ganon. Simbol ni Satan po yun. Yung puso na ganon. Ano yan eh? Sungay ng kambing yan. O either ubari ng babae. Ganon. Ito ang totoong puso. Expose. For what it is. The heart is deceitful above all things. And desperately wicked. Who can know it? Sinabi ng Jeremiah 17:9. Babasahin natin yan. So, huwag kayong, ang iba kasi nag-ano-ano sa puso ng heart na ganon. Demonic na heart yan, hindi yan totoong heart. Demonic yan. Eh yung mga puso ng Valentine's Day, demons yan eh. Ito ang puso, yan mo talaga totoong puso ng tao. Klaro ba ninyo? Oh, yan ang puso ng tao. Basa. Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong makaalam? Sino nakakalam? Yung puso natin, mandaraya yan. That's why, gilagyan tayo ng utak ni Abay Hawa dito, sa taas. Walang ang puso dito, tapos ang utak mo dito sa baba. Ang utak na sa taas, ang puso dito. Para mangibabaw yung pag-isip, yung utak, mag-isip. Kasi ang damdamin, nasaktan ako. Nagsalita siya na, pangit daw ako, pero totoo ang gwapo-gwapo, ang ganda-ganda ko naman. Aray ko. Emotion. Yan ang puso. Tapos, may nagligaw, porket gwapo. Kumplitong bisyo lahat. Tulisan pa, magnanakaw pa, nandoon na ano. Mahal ko kasi, ma, pa. Gwapo kasi. Puso, wag kang padaya sa puso mo, mandaraya. Isipin mo, anong ipapakain sa yung mga anak nyo? Yung nakaw niya? That's why na may utak tayo mag-isip. Huwag ipairal yung emosyon. Kasi may mga tao emotional eh. Kasi, kadiha. kasi, kadiha. Oh. Tuloy tayo. Anong gusto? Cultivating a heart of righteousness. Kailangan i-cultivate natin ang ating heart of righteousness. Kasi itong heart kasi mandaraya, yung emotion natin. Yan. Cultivating a heart of righteousness. May bulak-bulak pa. Yan. Ngayon, basa. Luke chapter 6 verse 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Ang labi kasi natin, gripo to. Ang nasa loob natin, puso, yun ang tangke. Pagbuksan ang gripo, lalabas ang tubig. Paglabas sa tubig sa bibig mo ay marumi, marumi ang puso mo. Pag lumabas sa tubig, malinis ang tubig, malinis ang puso mo. Kasi ang bibig natin ay gripo yan. Kung ano yung nasa loob ng puso mo, ang binibitawan mo, puro pagbumura, puro galit, puot, lahat, puro negatibo, wala. Yung puso mo hindi maganda. Wala, hindi na cultivate. Kailangan cultivating a righteous heart. Yun talaga ang gusto ni Abba Yahweh sa heart natin. Naintindihan? Malinaw, madilim? Malinaw. Ayan. The heart of man is
desperately wicked. Yun talaga na kailangan i-cultivate. O, basa. At kapag dumami ang kasalanan at kalikuan at kalapastanganan at karahasan sa lahat ng uri ng mga gawa at dumumi ang apostasiya at pagsalangsang at karumihan dumami at karumihan, isang malaking pagkastigo ang darating mula sa langit sa lahat ng ito. At ang banal na Yahwa ay lalabas na may galit at pagkastigo upang magsagawa ng paghatol sa lupa. Sa mga araw na iyon ay mahihiwalay ang karahasan sa mga ugat nito at ang mga ugat ng kalikuan na kasama ng pandaraya at sila'y lilipulin mula sa silong ng langit. Kaya lang nagkaroon ng problema ang ating mundo kasi maraming taong wicked, mga masasama, pinapalo, pinaparusahan. Bakit tayo binigyan ng presidenteng bangag, presidenteng adik, presidenteng mambubodol? Kasi pinalo, kasi ang mga Hebrew-Israelite rimna na sa Pilipinas ay hindi nagising. Tuturuan ng pangalang tunay, ayaw, gusto pa niya sa dati ng mga pangalan ng fallen angel. Yan ang gusto nila. Pinalo. Ngayon, ito na, ngayon, ang kingdom of Yahweh, restoring of in Hebrew ancient faith, gusto i-restore ang faith ng tamang panampalataya. Original ancient Hebrew Bible. Huwag yung Bible na corrupted, na gawa ng Vatican Canon. Na puro, na mayagpag puro pangalan ng fallen angel. Sabi nga ni Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Ito yung sinabi ni Rizal. Kaya lingunin natin ang original Bible. Ano bang nakasulat? Ano bang pangalan ng Creator? Yahweh. Nagkatawang tao sa Yahweh siya eh. Siya makapangyarihan, alahayam. Bakit dito God, Lord, Amen, Jesus, lahat-lahat. Amen. Sino yan? Fallen angel, Satanas, lahat yan. Walang kalam-alam ang mga tao. Jesus, Jesus. Jesus is Lord. Lord mo si Satanas. Walang kamalay-malay si Brother Eddie dyan eh. Bagsak nila impyerno. Lahat ng mga membro impyerno bagsak. Si Satanas. Paano ka dalhin ni Jesus Christ sa langit? Hindi naman tagalangit. Dalawang prinsipi mayroon sa kanya eh. Si Leviathan at saka si Dagon. Si Dragon. Nga naging Dragon, si Dagon. Satan. Yung Lord, Baal yan, Satan. Fallen angel. Yung Jesus, 10 fallen angel yan. Yung Kristo. Serapis Kristo sa Egypt nang galing yan. Hindi kasi gi-research nila. Kasi hindi sila lumingon sa pinanggalingang Bible. Dito na, kasi sikat itong Bible. Sikat nga, sikat supoy. Kung may mga kara, kung maniwala, dito lang ko sa lumay, dito. Sige, bahala ka. Pero ang bagsak mo, hindi sa kangkungan, hindi sa kumunoy, dagat-dagatang apoy. Ngayon, tito, bakit nandiyan ka? Bilat, ituro ako sa iyo, tigas ang ulo nyo. Bibilatan ko lang kayo. Yan. Kasi tinangkilig ninyo. Kasi ang galing mangling lang, may power din eh, naghimala din. Pero mo naman, 10 fallen angel sa katauhan ni Jesus Christ. May power talaga yan. Yung Serapis Christus, magagamot yan eh. Nasa Egypt. Fallen angel yan eh. Nag-i-adapt sa Roma. Ngayon, nakalat sa buong mundo. Christian. Christian is the big cult in the world. Kulto. Yan po totoo. Basa. At lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay iiwan. At ang mga templo ay susunugin ng apoy. At kanilang aalisin ang mga ito sa buong lupa. Sa matinding paghatol, magpakailanman. At ang matuwid ay babangon mula sa kanilang pagkakatulog. At karunungan ay babangon at ibibigay sa kanila. At pagkatapos nito, ay puputulin ang mga ugat ng kasamaan. At ang mga makasalanan ay lilipulin
Oh, yan. Biro mo ha, Diyos-Diyosan ha. Sabi ng mga born again Christian, wala naman kami Diyos-Diyosan eh. Ang Katoliko lang ang mayroong Diyos-Diyosan. Meron pa rin kayo. Yung cross ninyo, Diyos-Diyosan yan. Walang tao, wala nga. Dati symbolic ng Pauline Angel yan eh. Di ba? Pakpak lawa. Tapos gilagyan pagtila dito, ikot sa cross. Ano symbolic ng ahas yan? Wala ka malay-malay born again Christian, harap sila. Giharap nila yung cross, tapos may tila nakalagay na ahas, symbolic. Revolto po yan, Diyos-Diyosan po yan eh. Santa Cruz yan, babae yan. Santa Cruz, babae yan. Bakla kasi yung mga Pauline Angel eh. Santa Cruz. Pwede wala, Santa, hindi Santo Cruz. Santa Cruz, daw Santa Claus. Dapat Santo Claus. Oo. Puro bading. Puro mga bading. Sino bang nilikha ni Aba Yahweh, lalaking babae lang, walang alanganin? Eh bakit may alanganin? Eh Pauline Angel yun eh, nanggaling eh. Yung mga bayot, bakla, tomboy. Wala bang tomboy dito, bakla? Taas kamay, ang mayroon. Alanganin. Di ba sabi ron, ha? Resurrection and rapture, kasi iangat yung ano. Rapture. Ayaw maniwala ang iba sa rapture. Sige, dito lang kayo sa lupa. Magugunaw kayo. Sige, ayaw nyo sumama? Bahala kayo. Basa. Verse 1 Thessalonica, chapter 4, verse 13 to 18. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayo, si Yahawashai ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng alahayam ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Yahawashai upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ni Yahweh na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa, hanggang sa pagparito ni Yahawashai, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng alahayam, bababa ang Yahawashai mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Yahawashai ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Mashiach Yahawashai sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So ano nakasulat sa Bible, sa original? Ang babalik, Yahawashai. Pero sa Bible, na Satanic Bible, na 66 book, ang nakasulat, Jesus Christ. Sinabi na nga ni John Pope Francis, na walang Jesus Christ babalik. Sinabi na, nag-statement siya sa Vatican eh. Nationwide eh. Sabi na, no, there is no Jesus Christ coming back. Kasi alam niya, ang Jesus Christ invented, hindi totoo. Dahil ang totoo ito, Yahawashai ang babalik. Pero ang mga tao lahat, ay, babalik si Jesus Christ. Halos lahat ng tao, ano Jesus Christ? Walang Jesus Christ babalik. Dahil hindi yan totoo, piki yan. Alamin mo ang original Bible, ano ba ang nakasulat doon? Ano bang pangalan sa Savior natin? Yahawashai. Eh bakit dito Jesus Christ? Nilingla nga ni Satanas ang sangkatauhan. Nalingla nga talaga. Halos lahat, walang kamalay-malay, mga bishop, mga pastor sa born again Christian. Nakakaawa talaga. Ang iba, napamahal ko na kasi ito eh. Kinagisna ko ng Jesus Christ, mahal ko. Emotional, mandaraya ang puso. Gamitin mo yung utak mo. Utak mo, gamitin mo. Isipin mo, ang original, ano ba nakasulay? Jesus Christ ba? Hindi, Yahawashai pala. Yahawashai. Kailangan ito mangimbabaw. Kasi nasa taas to eh.
Kasi yung nalamdaman ko na mahal ko na siya sige, mahal mo na. Pero magdusa ka sa dagat-dagatang apoy. Sa kaparusahan na walang hanggang, binanggit dito. Yan. Ito gamitin, wag to. Ang iba naman dito ginagamit, yung puwit. Ayan. Okay, tuloy natin. Sinong babalik? Yahweh Shai. Parang purpose, the battle of Armageddon. Second coming of Yahweh Shai. Battle of Armageddon. Ayan. World War III. Anytime, so on. Pero ang ibang preacher nagsabi, 2025 daw, mag-start ang Third World War. Pag mangyari yan, magputukan ang mga nuclear weapon, kaya gunawin ang isang lupa, isang isla, isang dagat. Gunaw to lahat. Pero irarapture naman tayo. Sila daw ito magunaw. Yan. Magpuputukan ang nuclear weapon. Yan. Sino ba itong pinuno nito? Sino bang titirahin? Ito, yung Gog Magog. Klaro ba? Gog. Magog. Sino yan sila? Sa Britanya yan. Sino yan? Gog, Europe. Magog, Amerika. Pero sikat ng dalawang bansa. Kasi itong mga taon to, mga gwapo to. Iba mga anak ng fallen angel to Kasi ang mga anak ng fallen angel, mga gwapo talaga, matangos. Kasi galing sila sa apoy paglikha ni Abay Hawa. Maputi talaga, mapula-pula. Si Adan, galing sa alabok. Anong kulay ng alabok? Yung balat ni Adan, yung mga lahi natin, mga kayumanggi, mga itim, at mga pango ang ilong. Kayo mga matangos ang ilong, mag-isip kayo baka anak kayo ng fallen angel. Yan. Basa. At pagkatapos nito ay magkakaroon ng isa pa. Ang ikawalong linggo, ang tungkol sa kabutihan at isang espada ang ibibigay dito upang ang isang matuwid na paghatol ay maisagawa sa mga maniniil. At ang mga makasalanan ay ibibigay sa mga kamay ng mabubuti. At sa pagtatapos nito, ay magkakaroon sila ng mga bahay sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. At isang bahay ay itatayo para sa dakilang hari sa kaluwalhatian magpakailanman. At ang buong sangkatauhan ay titingin sa landas ng katuwiran. Titingin sa landas ng katuwiran at magkaroon ng bahay sa isang kaluwalhatian magpakailanman. Lalo na sa mga hari. Ngayon, sino ang qualified sa bahay? Basa. Katapos nito, sa ikasiyam na linggo, ang matuwid na paghatol ay mahahayag sa buong mundo. At ang lahat ng mga gawa ng walang alahayang ay maglalaho sa buong lupa. At ang mundo ay isusulat para sa pagkawasa. At pagkatapos nito, sa ikasampung linggo, sa ikapitong bahagi, magkakaroon ng dakilang walang hanggang paghatol, kung saan siya ay gagawa ng paghihiganti sa gitna ng mga anghel. At ang unang langit ay aalis at lilipas. At ang isang bagong langit ay lilitaw. At lahat ng kapangyarihan ng langit ay magbibigay ng 7 ulit na liwanag. Times 7 ang liwanag. Yung liwanag ngayon, doon sa bagong langit, bagong lupa, times 7 ang liwanag. Alisin ang unang langit, papalitan ng bagong langit. Pero, anong sabi? Maglalaho, saan malagay? Sa impyerno, ang walang alahayam. That's why ipangaral talaga. Yun ang mission natin dito Sa mga nasyonal, ipangaral ang alahayam. Kasi ang iba kasi,
Kasi God na kasi kami. Diyos na kami natutunan namin si God, si Diyos. Di mo alam si Diyos, si God, si Satanas yan? Sabi mo, oh my God. Oh Diyos ko, tuntua sa Satanas. Tinatawagan ko, sinasamba ko nila. Pauline Angel yan. Gusto ng Pauline Angel, tawagin siya eh. Nalinglang. Pero ang walang alahayam, ayaw nila to, gusto nila God, gusto nila Diyos, gusto nila Lord, Panginoon. Sige ka. Maglalaho kayo, doon kayo sa kapahamakan na walang hanggang imperno. Alahayam is a plural of Allah. Tingnan mo sa Quran, may mabasa bang Diyos doon, God, Panginoon? Wala. Allah lang lahat. Singular sa Hebrew, alahayam. Kasi pag ang dulo, plural. Anong question natin, di ba? Mga babae nagkatalukbong. Pareho. Yun ang mga lahi ni Abraham. Ang lahi ng mga fallen angel, nandun, nagsimba, siksi. Nandito, halos dito, kita-kita pang bukana ng didi niya. Wala talaga. Makasatanas talaga. Tapos ang hiwa naman hanggang dito. Oo. Haba ko nga hiwa dito. Pero pag ganun, kita-kita ang igot-igot. Haba ng damit. Oo. Pero yung hiwa hanggang dito. Wala talaga. Satanic. Sa legs. Ngayon, tuloy tayo. What are the new heavens and the new earth? The new heavens and the new earth, eto na titira sa mga naligtas nga may alahayam, ha? Ang may alahayam o may ala. Basa. Revelation chapter 21 verse 1 to 2. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa alahayam. May bumaba na bagong langit, ang bagong Jerusalem. Ang mga Hebrew Israel doon titira. Ngayon, saan sila titira? Ito ang lumang earth, ito ang bagong earth. Kasi magugunaw to sa Third World War eh. Gunaw to sa nuclear weapon to. Ito na, dito tayo. Ngayon, ito. The New Jerusalem and New Earth. Abang ganda, maganda pas Makati oh. Building. Oh, sa New York. Oh. Inside the New Jerusalem. Klaro ba inside? Gandang tirahan natin. Basa. At pagkatapos nito, ay magkakaroon ng maraming sanlinggo na walang bilang magpakailanman. At ang lahat ay magiging sa kabutihan at katuwiran. At ang kasalanan ay hindi na babanggitin magpakailanman. At ngayon, sinasabi ko sa inyo, aking mga anak, at ipinakikita sa inyo ang mga landas ng kabutihan at ang mga landas ng karahasan. Oo, muli kong ipapakita ang mga ito sa inyo upang malaman ninyo kung ano ang mangyayari. At ngayon, makinig kayo sa akin, aking mga anak, at lumakad kayo sa mga landas ng katuwiran. At huwag lumakad sa mga landas ng karahasan, sapagkat lahat ng lumalakad sa mga landas ng kalikuan ay mamamatay magpakailanman. Ito yung pangangaral ni Enoch sa kanyang mga anak, ha? Ano sabi nito? At pagkatapos nito ay magkakaroon ng maraming sanglinggo na walang bilang magpakailanman. Tuloy-tuloy, eternity ang sanglinggo, walang katapusan. At ano mangyari? At ang lahat na'y magiging sa kabutihan at katuwiran.
At ang kasalanan ay hindi na babanggitin magpakailanman. Wala ng kasalanan doon. Doon sa new heaven and new earth. Yun ang maganda kung doon ka mapunta. Pero kung doon ka sa apoy, ikaw ay date eternally. Eternity date. Ibig sabihin ng date separation. Na-separate ka kay Abay Hawa. Kailanman. Ngayon, eto, tuloy tayo. Basa. 1 John chapter 3 verse 9. Ang tinanggap ng alahayam bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa alahayam. At yamang ang alahayam ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Ang totoong anak ni Abay Hawa Alahayam ay hindi magpatuloy sa pagkakasala. Pero nagkakasala, pero hindi nagpatuloy. Halimbawa, galing dito, pupunta ako ng San Jose. Galing ako sa San Isidro. Lumakad ka, nasa gitnaan ka, hindi ko magpatuloy, balik ako. O, yan. Ganun ang kasalanan. Naglakad ka sa kasalanan. Nanotice mo, murang mali to. Di ako magpatuloy, balik ako. Yan. So, kapag yun ang ginagawa mo, pag manotice mo na ang ginagawa mo mali, hindi mo ipatuloy dahil mali, anak ka ni Alahayam. Pero kung tuloy-tuloy, sarap kasi ito eh. Wala kayo pakialam sa akin, basta itong gusto ko. Ayan, anak ka ni Satanas. Anak ka ng mga fallen angel. Kasi tuloy-tuloy gumagawa ng kasalanan ang mga anak ng Diablo. Kasi mana sa kanilang tatay ng mga fallen angel na pasaway. Pasaway din siya. Pero ang anak ni Alahayam, minsan kasi, na nasa environment ng mga makasalanan ka, medyo nadadala ka. Pero nanotice mo, hindi ito maganda. Hindi ko magpatuloy, balik ko. Ayan. Yun ang anak ni Alahayam. Hindi magpatuloy sa pagkakasala. Kayo ba'y nagpapatuloy sa pagkakasala? O tumigil? Tumigil. Taas kamay ang magpatuloy. Walang tumaas. Okay, tuloy. The New Jerusalem. Nasa Revelation 21:22. Nabasa ka na, tingnan mo, ang ganda, May ano pa, baghari. Ayan. Klaro ba sa inyo? Ganda ng bahay, Dito titira ang mga remnant Hebrew Israelite. Pero ang mga hintil naman na ilikasip sa ibang bansa. Pero langit pa rin. Ayan. Yan mga suot natin doon, mahaba na, yan. Maawit, Yan. Tapos, may service pa. May service ka. Maliban na mayroon kang mansion, may service ka. 2 kabayo. Yan ang tirahan. Ngayon, ang mga pasaway, dito sila sa bangkita titira. Dito, bangkita to Ito mga building yan mansion to Dito sila titira. Sa bangkita. Anyway, sa langit naman, wala namang gabi doon. Puro araw. Wala ring init doon. Parang air condition lagi ang lugar. Hindi ka magugutom, hindi ka mauhaw, pero may pagkain. Ang tree of life. Na sa bawat buwan, iba-iba ang bunga. Halimbawa, unang buwan, kaimito, sunod buwan, bayaba, sunod buwan, iba-iba, bawat buwan. Kakain ka, pero hindi ka magdumi, walang CR doon. So, hindi ka magugutom, hindi ka kumain, hindi ka mauhaw. Pero, gaya lang, maiinggit ka sa mga matinong naglilingkod na hindi pala absin magsimba dito sila sa mansyon. Ang pala absin dito sa bangkita. Dito sila bangkita. Titira. Hindi dadaan kami, bye-bye, kasi pasaway ka sa lupa, absinot ka Mainggit ka sa madaan-daanan. Pero yung iba, sa parang. Yan, tinan mong bahay, ang ganda, di ba? Parang na. Ito ang parang, dito siya sa parang, may 2 tao. Yan, titira, dito sa building, dito sa mga may mansion na kapagmana, dito sa parang. Ang parang, siyempre, malayo ka sa mansion kasi hindi ka naman bangkita. Kaya lang dito sa parang kasi may kasama ka, mga leon, tigre, lahat ng mga hayop nandoon. Hindi naman mga gat. Kaya lang laruin ka kasi ang tingin sa leon, makakatawa ang tumukha niya. Gusto ko laruin niya. Gusto ka huwag mo kong guluhin. Gusto ko mapagkaisa.
ginugulo ka, wala kang privacy. Samantala, kung doon ka sa mansion mo, may privacy ka, walang manggugulo sa'yo. Pag umalis ka, may service ka. Dito, ginugulo pa ng mga hayop, ng mga leon tigre, at wala pang service, maglalakad siya. Galing dito, papuntang Quezon City. Wala siyang service. Yan. Kasi, mas mahal mo ang property ng mundo kaysa property ng langit. Sabi nga ni Hawa sa'yo, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa, nakawin, kalawangin, mag-ipon kayong kayamanan sa langit. Dahil walang kalawang, walang magnanakaw. At ito yung property na ano. Kaya lang, at least sinabi ko na, wala na pananagutan. Kasi kung hindi ko mangaral lang ganito, sabi niya si Bishop mangaral, masyadong na personal. Kailan malaman ninyo kasi isusumbat niya sa akin na abaya-awa, wala naman kami narinig. Hindi naman mangaral si Bishop sa amin na ganung aral. Hindi namin alam na okay lang, hindi pala maganda ang pa-absin. Pa-absin ko, busy ako, rami kong lakad. Tapos minsan wala akong pera, paano yan? Wala gasolina ang motor ko. Paano? Pero nangangaral ka, wala na akong sagutin. Wala kayo sumbat na, hindi nangaral. Nangangaral yan Pinipersonal pa nga kayo yun. Sige, dito. Tanggap naman ni Pastor Buddy. Sabi, marami daw sila sa parang. Okay naman daw sa kanya. Sabi ko, ang babaw naman ang kaligayahan mo. Sige. Walang mana sa kaharian ng langit. Pero langit pa rin. Wala lang mana. Walang property. At least langit din naman daw. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 92, verse 1 to 5. Ang aklat na isinulat ni Enoch, isinulat nga ni Enoch ang kumpletong doktrinang ito ng karunungan, na pinupuri ng lahat ng tao at isang hukom ng buong mundo para sa lahat ng aking anak na maninirahan sa lupa at para sa mga susunod na henerasyon na magsasagawa ng katuwiran at kapayapaan. Huwag magulimihanan ang inyong espiritu dahil sa mga panahon, sapagkat ang banal at dakila ay nagtakda ng mga araw para sa lahat ng bagay. Nagtakda ng araw para sa lahat ng bagay. May tinatakda. Ngayon, ang turo ni Enoch ay tama, kumpletong doktrina. Pero mayroong ibang talagang ayaw gusto sa Book of Enoch. Bahala kayo. Kayong nanonood sa YouTube channel na ayaw ni sa Book of Enoch, bahala kayo. Doon sa langit, bangkita kayo titira. Wala kayong service, chariot of fire. Maglakad kayo doon. Basa. At ang matuwid ay babangon mula sa pagkakatulog. Babangon at lalakad sa mga landas ng kabutihan. At ang lahat ng kanyang landas at pakikipag-usap ay nasa walang hanggang kabutihan at biyaya. Siya ay magiging mapagbiyaya sa matuwid at bibigyan siya ng walang hanggang katuwiran. At bibigyan niya siya ng kapangyarihan upang siya ay mapagkalooban ng kabutihan at katuwiran. At lalakad siya sa walang hanggang liwanag. At ang kasalanan ay mawawala sa kadiliman magpakailanman. At hindi na makikita mula sa araw na yaon magpakailanman. Ang mga matuwid ay binigyan ng power ni Abba Yahweh. May power. So, yun ang biyaya sa mga matino. Basa. Unang Korinto chapter 15 verse 51 to 57. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay. Ngunit lahat tayo ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng
kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa alahayam, sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Masyaya, Yahweh Shai. So, pagdating ng panahon, yung mga patay, mabubuhay. At kailanman hindi na mamamatay. Halimbawa, yung panahon na yan ay hindi tayo namatay. Papalitan tayo ng katawan na hindi na mamatay. At maganda na. Yung mga pandak, matatangkad na. Yung mga tabatsoy, medyo slim na. Yung mga payatoy, tumatuba-taba kunti. So, yun na yung itsura natin. Mag-iba ng anyo natin. Talo pa yung bikibilo na magpapaganda ka. Talagang super yon yung panahon na yan. Ngayon, di ba ang ganda pagdating ng panahon? Nanabik ba kayo sa pagdating ng panahon? Qualified ka ba sa ganitong pangako ni Abba Yahweh? O, hindi ka qualified? Yan. Qualified ako? Yan, kailangan qualified. Yan. Ngayon, tingnan mo. Make your eternal destiny. Life in the New Jerusalem. Ito, ganda, mansion. Ngayon, ang mga walang mansion, bangkita o parang. Hindi parang markina, ha? Parang sa langit. Walang tahanan. Ngayon, ito eternal to, eternal destiny. Dito ang destiny natin, kung makamit natin ang inaasahan, habang buhay lang tayo. Pag matigok tayo, wala na rin, iwanan na rin natin property. Wala rin. Ano lang to, katiting lang to nabili. Ito talaga ang pinaka-importante sa lahat. Kaya lang, ang pinaka-importante sa lahat, parang gibaliwala. Ito namang hindi importante, parang binigyan ng priority, prioridad. Nako, magsisi ka sa huling panahon. Baliktad ang gitrato mo, ang destiny mo sa buhay. Nagpagod ka sa mga walang kakwinta-kwinta. At yung may kwinta ay pinabayaan mo lang. Ngayon, eto. May service, isang kabayo. May isang kabayo. May mansion, may isang kabayo. Pero mayroong 2 kabayo. Service niya. 2 kabayo. Lumingon pa sa likod. Bye-bye. Mukhang si tatay ito eh. Bye-bye. Sino kayong binabayan nito? Sino kaya? Di ko alam. Yan. Ito, 3 kabayo. Mabilis to. Mayroon pang 4 na kabayo. Eto, hari to kasama ni Yahweh Shai o 4 na kabayo. Super bilis. Super bilis yan. Biro mo, may 4 na kabayo, may 3 kabayo, may 2 kabayo, may 1 kabayo. Service yun, chariot. Isa lang tao makasakay dyan. Yan ang mga tapat nga naglilingkod kay Abba Yahweh. Ngayon, ang hindi tapat, saan? Bangkita. Save naman. Bangkita. Parang. Ngayon, eto ang tapat. Kailangan makita ang bunga ng Espiritu sa kanyang buhay. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan. Tiyaga talaga eh. Kasi, minsan kasi, wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Tiyaga talaga. Pupunta rito. Kabutihan, kabaitan, katapatan, pagpipigil sa sarili, at kainahunan. Yun talaga, relax lang. Ito yung makatanggap ng 4 na kabayo at may mansyon. Ngayon, ano na ang culture, ugali ng tao sa mundo? Ito, original, basa. Translated. Timoteo
verse 1 to 5. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga paghihirap. Magiging makasarili, gahaman sa pera, mapagmataas, mapagsamantala, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi naniniwala kay Yahawa. Sila ay magiging malupit, walang awa, mapanirang puri, marahas, mapusok, at mapuot sa mabuti. Sila ay magiging taksil, pabaya, mayabang, mapagmahal sa kasiyahan, at walang pagmamahal sa alayam. Relihiyoso sila, ngunit hindi nila nakikita na binabago nila ang kanilang pamumuhay. Iwasan ang mga ganyang tao. Ang ganyang mga tao, iwasan. Kasi pag makipagkaibigan ka dyan, mahawa ka sa kanila. Ang kamatis na hindi bulok, tumabi sa bulok na kamatis, mabubulok siya. Iwasan tong klaseng tao. Walang alahayam. Ayaw nito ayaw ko alahayam. God na ko. Dito na ko sa God. Tapos, hindi maniwala kay Yahawa. Hindi naniniwala kay Yahawa. Ano to basahin? Yahawa. Ano to basahin? Alahayam. Original Bible to gi-translate Pilipino, Tagalog. Pero sa Bible ng Vatican, Satanic Bible, hindi ganitong pagkasulat. Yan. Mabuti, mayroon tayong Google Translator na may translate natin. Magbabayad lang. Yan. Ito mga klaseng tao nga makikita mo kayo mga kabataan, ganito ba ugali nyo? Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga paghihirap. Kala mo, blessing, paghihirap rin pala Magiging makasarili, gahaman sa pera. Gahaman, magmamataas. Mapagmataas. Dinubli pa, Mapagmataas. Kasi talagang hindi ito. Mapagsamantala. Masuwayin sa magulang. Masuwayin ka ba sa magulang? Hindi. Matino ka? Okay naman. Walang utang na loob. Gilibing ang tatay na silibingan ng mga bayani. Walang utang na loob. Kinalaban pa. Pero mo Kung hindi dahil ni Tatay Digong, hindi malibing yung tatay na sa libingan ng mga bayani, pero walang utang na loob. Kasi ang utak ay sira sa droga, bangag. Ito na yun, mga walang utang na loob. Sa itong banda, walang utang na loob? Ito, hindi naniniwala kay Yahawa. Ayaw namin kay Yahawa. Gusto namin Yahweh, Jehovah, Lord, Panginoon, Diyos ko. Sige. Mga fallen angel yan. Gusto mo? Yung fallen angel, yun yung naging Satanas. Sino ba yan Satanas? Mga fallen angel, nilaglag yan kasi ayaw sumunod. Kaya Hawa, masway. Sila ay magiging malupit. Walang awa. Panirang puri. Marahas. Mapusok. At napupuot sa mabuti. Galit sila sa mabuti. Kasi gusto nila masama. Sila ay magiging taksil. Mapabaya. Pabaya. Mayabang. Mahal sa kasiyahan. Gusto kasiyahan. At walang
Pagmamahal sa alahayam. Gusto niya kasiyahan. Sige, doon tayo, masaya tayo doon. Religyoso. Oh, religyoso sila, ngunit hindi nila nakikita na binabago nila ang kanilang pamumuhay. Iwasan ang mga ganyang tao. Sino dito ang may ganyang ugali? Kung mayroon man, alisin na yung ugali na yan. Ah. Yan. Ah. Awit na tayo. Awit na tayo. Tayo tayong lahat. Awit na tayo. Alalawaya. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. In the higher sky, none can separate us from the love of Alahayam. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of Yahweh. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me in my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me in my house, we will serve Yahweh Shai. For the last time, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me in my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me in my house, we will serve Yahweh Shai. As for me in my house, me in my house, we will serve Yahweh Shai. Tayo manalangin. Pangunahan ni Pastor Richard. Pray tayo. Tayo manalangin at patuloy na magbigay pasalamat sa ating may kapangyarihang Yahweh. O dakila at makapangyarihang nag-iisang alahayam na aming Yahweh, mula sa panahon hanggang sa mga araw na ito, na muli na ibalik ang pagkakakilanlan ng iyong tunay na pangalan. Sa iyo ang kapangyarihan, karangalan at katagumpayan sa panahon na ito, sa bawat miyembro ng lahat ng mga remnant ni Israel o ni Jacob na iyong minumulat at ibinabangon sa kanilang pagkatulog. Aming Yahweh, muli ang assembling ito at ang mga assembly na nagkalat sa bansang ito ng Ophir ay muli gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin. At muli ang iyong dakilang pangalan ay muling makilala ng bawat tribo mula dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagpapasalamat kami sa pagkilos mo sa buhay ng aming nag-iisang Supremo at sa lahat ng itatayo mong mga dato at mga punong dato at lakan sa bansang ito. Na kayo po ay patuloy na mamagitan sa bawat tribo at ang banal na raw kakadas ang pumuno at magbigay unawa sa bawat miyembro na makakakilala sa nag-iisang banal na pangalan ng aming tagapagligtas, Mashiach Yahweh Shai. Sa pamamagitan ng inyong salita, nalalaganap sa mga darating na araw, at ang iyong mga itinayo na tagapangaral
sa kanilang buhay at kanilang sambahayan. Ang inyong biyaya sa lahat ng makikinabang, sa lahat ng tatayo, at muli ang banal at nag-iisang banal na pangalan mo ang mahahayag sa bayang ito, aming Yahweh. Aming Yahweh, sa lahat ng mga remnant na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. Sila man ay aming dinadalangin sa iyo na muling mapukaw ang kanilang kalooban, diwa at pangunawa, makilala nila ang iyong nag-iisang banal na pangalan. Aming Yahweh, sa oras na ito, wala kami ibang nais kundi ang maranasan ang pagpapalat kalakasang nagmumula sa iyo. Salamat sa isang linggong nakaraan na kami ay nagtagumpay at ang linggong darating, dalangin namin ang iyong pag-iingat at katagumpayan. Biyaya na aming kailangan sa lahat ng oras at panahon. Purihin ka sa kabila ng lahat ng aming mga nararanasan at ang araw na nagbibigay sa amin ng pahirap. Kayo po ang patuloy na kumontrol. O aming banal na Yahweh, wala kami ibang pararangalan at purihin. Sa iyo ang karangalan, kapurihan magpakailanman. Sa pangalang tunay na nag-iisang dakilang tagapagligtas, ang dakila naming hari, si Mashiach Yahweh Shai. Sinasamba ka namin, pinararangalan ka namin sa patnubay ng banal na Rosh Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,